Okay. So now na alam na natin kung ano ang arrays and how to declare arrays, pag-aralan naman natin kung paano mag-initialize, paano mag-input ng data sa arrays, paano mag-output ng data na nakastore sa arrays. And ito pa, other basic operations, find the largest or the smallest sa isang 1D array, or mag-find ng sum and average ng mga elements kung numeric man yung laman ng ating array. Okay? Now, for all these basic operations, so makikita natin na kailangan nating mag-step through or mag-traverse sa bawat element ng array. Malamang gusto natin siyang lagyan ng laman, i-print, hanapin yung largest, or tawag dito, hanapin yung sum and average. And to do that, gumagamit tayo ng mga loops. Okay? So, ang pinaka general design natin is, let's say, meron kang array, then meron kang loop control variable, which is our counter. Tapos, yun, mag-i-start tayo ng ating loop control variable sa 0, and we will end at size -1. So, ito yung reason kung bakit na-bring up natin doon sa topic ng for loops na mas magandang masanay tayo na nagsa-start yung loop control variable natin sa 0, kasi yung arrays natin, pag ginagamit natin yung loop sa arrays, yung indices natin is nasa-start sa 0 and nag-end sa size -1. Okay? So, let's say, kung gusto mo mag-initialize ng array, pwedeng ganito. So, let's say, nag-declare ka ng array sales na double type, 10 elements. So, pwede mo i-initialize yung bawat element to 0 by using this simple for loop. So, nag-start ka from 0, nag-end ka sa 9. Okay? Tapos, so, ibig sabihin nito, kung i-breakdown natin yung loop na to, parang meron kang sales 0 is equal to 0, tapos sales 1 is equal to 0. So, parang essentially, every element ng sales, 9, every element ng sales is ini-equate mo sa 0. Okay? So, para lang din siyang normal na variables na kapag hindi mo in-initialize, trash value yung magiging laman ng mga elements natin. Okay? Pwede ka rin gumamit ng loop para mag-read ng data into your array. So, in this case, sa loob ng for loop natin, meron tayong scanf, and pinapasok natin siya sa bawat element. So, nag-start sa sales 0. So, yung unang input ng user, papasok sa sales 0. Yung pangalawang input ng user sa sales 1, and yung huling input ng user sa sales 9. Okay? So, syempre, meron kang scanf. Pwede ka ring mag-print nung bawat laman ng array. So, yan. Ginagamit mo lang as argument si sales I. Okay? Okay? Pwede ka ring gumamit ng loop para maghanap ng sum and average. So, in this case, kailangan mo muna i-initialize to 0 yung sum. Ito yung maglalaman ng running total mo. Okay? So, essentially, ang gagawin mo lang is gagamitin mo yung for loop para idagdag doon sa running total yung laman ng bawat element ng array sales. Okay? So, nag-start ka sa 0, i-add mo si sales 0, sales 1, sales 2, sales 3, hanggang sales 9. Tapos, pag after nung for loop, once na kompleto na yung na-i-add mo na kay sum lahat, so divide mo na lang siya by 10 to get the average. Okay? Now, ang maganda kasi dito, mapapansin nyo, kahit na 100 yung elements mo, yung code mo will still be 4 lines.
Okay? Ang mangyayari lang, papalitan mo lang yung 10 ng 100. Ganun, kung ano man yung size. Okay? Pwede ka din gumamit ng loop para hanapin yung location ng largest element sa array. So in this case, meron kang parang isang variable na max index. Ang magiging laman niya is kung ano yung index ng largest element sa array. So in this case, parang inassume natin na ang initial guess natin ay nakay sales 0 yung largest element. So because of that, nag-start tayo sa I is equal to 1. Kasi ang hula natin nakay sales 0 yung largest element. So mag-start tayo mag-traverse kay 1. Then for every element, i-compare natin si sales max index, sasabihin yung current largest element natin, i-compare natin sa sales I. Kung lumabas na mas malaki yung sales I kay current largest element, so gagawin lang nating si max index. Parang essentially, ililipat natin yung max index doon sa position nung sales I na mas malaki nga doon sa current largest element. Then after ng for loop, since alam mo na yung index ng largest element, so pwede mo nang ma-store yung largest element sa variable largest sale. Okay? Now, ito yung ating example kanina. So, ano ang mangyayari sa kanya kapag nire-write natin siya using our current knowledge ng arrays? So, magiging ganito na lang siya. And ang maganda dito is kahit anong size ng array mo is pwede mo siyang magawa. Ang gagawin mo na lang ay papalitan mo na lang lahat ng 5 dito. Papalitan mo lahat ng yan ng kung ano man yung size na gusto mo. Okay, so nag-declare tayo ng int test. Tapos nagmeron tayong running total dito. Ito yung loop control variable. So yung first for loop natin is to read an input for every element of the test array. Then yung bawat i-input, i-add na kagad natin kay sum. So once na makuha na natin yung sum, so divide mo lang by the size, so meron ka ng value ng average. Then yung if lang pala. So yung if statement natin kanina is pwede nating ipasok sa loob ng for loop para kung mapansin nyo, yung test 0, test 1, test 2, test 3, test 4, naging test I na lang siya. Tapos pati itong 0, 1, 2, 3, 4 is naging test I na lang din siya. So pinasok man natin sa loob ng for loop yung ating if statement. So ang maganda dito, pwede mo siyang i-redesign for any size. Okay? Now, isang madalas na error na pwede nyong makommit pag nag-program kayo with arrays is ito. So, consider the declaration num10 int I. Okay. Now, take note na yung pag-access sa element num_i, valid lang siya kung yung I is between 0 and 9. Okay? So, kung sakali man na yung I mo ay lumabas sa bounds ng 0 and 9, so, ano yung mga pwede mangyari? So, pwede mong ma-alter o ma-access yung data sa isang memory location na hindi mo naman gustong i-modify. So, pwede yon. Kasi nga, di ba, magkakatabi sila. So, let's say, from 0 to 9. So, kung lumabas ka sa bounds ng 0 to 9, pwede mong ma-access yung memory dito na hindi mo naman gustong i-modify. Or, kung sakali man na access protected itong mga memory outside the bounds, ang mangyayari, magsa-stop working yung program mo. So, madaming times na kapag may arrays and may loops, kapag nagsa-stop working yung program ng student, ibig sabihin nun, madalas na problema is yung kanilang loop control variable ay out of bounds. Okay? Okay. Now,
So far, ang diniscuss pa lang natin is kung paano ah, i-initialize yung array using a loop. Pero actually, pwede mo i-initialize ang isang array during declaration, just like how we do it with simple data types. So we have here a complete initialization. So yung values nilalagay natin sa loob ng curly braces and separated by commas. So pag nag-initialize ka using this statement, essentially, pag ginawa mo yan, yung sales 0 is 12.25, sales 1 is 32.5, sales 2 is 16.9, so on and so forth. So nasa isang line na yung paglalagay mo ng pag-i-initialize mo ng value to every element. Okay? Now, take note na kapag nag-i-initialize ka ng complete initialization, hindi mo na kailangang ilagay yung size ng array kasi i-determine na siya ng compiler mo based sa number ng initial values na nasa braces. So, pag tinanggal natin yung size dito, automatic na alam ni computer na ang size ng sales mo ay 5 kasi meron kang 5 values sa loob ng curly braces. So, although hindi siya kailangan, pero ang tip ko sa inyo is lagi niyo pa rin i-specify yung size ng array during declaration para maka-avoid kayo ng mga subtle errors. Pwede ka rin mag-initialize partially. Okay? So, paano yon? So, pwedeng ganito. So, pag naglagay ka ng int list 10 equal to 0, pasin mo isa lang yung value sa loob ng curly braces. Ang basa dyan ni computer mo is gagawa siya ng array of 10 components and lahat ay i-initialize to 0. Pwede rin ganito. 3 ang laman ng curly braces pero 10 yung size. Okay? Pag tinanggal mo yung 10, automatic lang na magiging 3 yung elements ng array mo. Pero kung naglagay ka ng more than 3, so 10, pero 3 lang ito, ang gagawin ng computer, i-assign niya si list 0 to 8, si list 1 ang value niya ay 5, si list 2 ang value niya ay 12, then the rest ay 0 na. So parang essentially, ang ginagawa ng partial initialization, kung ano lang yung nilagay mo, i-assign niya lang yun doon sa first few elements, then the rest ay 0 na. Okay? Now, yun, ito, caution, kung sakaling tinanggal mo yung 10, yung array list mo will be 3 components lang. Okay? So, ito, pwede mo rin itong gawin. Joke, hindi mo siya pwedeng gawin. So, syntax error siya. Kaso, sabi dito, pag nag-i-initialize ka partially ng isang array, so lahat ng elements, yan, na nafa-follow sa first uninitialized element must be uninitialized. So, essentially, sinasabi lang nito, kunwari, nag-set ka 2, 5, and 6, tapos naglagay ka ng blank, then may 8, hindi to pwede kasi nga, since naglagay ka na ng blank dito, automatic na yung first 3 elements lang yung may values, tapos the rest ay 0 na. So, hindi mo to pwedeng gawin. Okay? So, kung gusto mo na 0 lahat, nung nasa gitna nito, edi kailangan mo siyang i-declare na lang ganito na lang. Di 2, 5, 6, 0, 0, 0. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, kung gusto mo talaga na gawing, kung ganito yung idea mo, edi i-initialize mo na lang siya ng ganito. Okay? Okay. So, isa pang common error when dealing with arrays is aggregate operations. So, ang ibig sabihin ng aggregate operations ay any operation that manipulates the entire array as a single unit. So, kunyari, nag-add ka ng 2 arrays together. Okay? So, aggregate operation yon. So, ang mali na pwedeng makommit nyo ay consider this. So, meron kang
my list na may initialize mo, then you have another array, your list. So, same type, same number of components. Kung gusto mong i-copy yung elements ni my list kay your list, hindi mo pwedeng gawin ito. Okay? So, yung copying yung copying ng contents ng isang array to another is an aggregate operation. Pero hindi mo pwedeng gawing diretso equals lang siya. Okay? Okay? So, instead, kung gusto mong i-copy yung contents ng one array to another, kailangan mo siyang gawin component-wise. Ibig sabihin, kailangan mong isa-isahin yung bawat component, doon ka magka-copy. Which you can achieve by using a loop. So, yan, meron kang for loop, then bawat element ni my list, i-copy mo sa bawat element ni your list. Hindi pwedeng diretso your list equals my list siya. Okay? So, other aggregate operations na dapat component by component mo siya gawin. Ito, nagawa natin to kanina. Ito, determining kung equals. So, hindi ka pwede maglagay ng ganito. Your list. Tapos, parang ilagay mo siya as if statement. So, hindi pwede yan. Dapat yung pagkumpara mo is component-wise. So, pati yung pagsasum ng two equally sized arrays into another array. Okay? So, that ends yung initialization and basic processing ng 1D arrays. Ang next content natin will be how to search basic searching and sorting of arrays.